Guys, so yun no, finally ito na yung oil seal natin no. Okay, so what's up mga brod? So yun no, magpo-post tayo ng raw video update para sa ating channel. So, ginagawa ko po ngayon si Tudor actually. Sa mga Facebook friends ko dyan, nakikita, uy, nangyari? Labo. Okay, so sa mga Facebook friends ko, nakikita nyo yung mga update dito kay Tudor doon. Medyo doon ako active lately. So ngayon nagpo-post ako about kay Tudor na pinandar ko na siya and all. So to cut the long story short, naidala ko siya ng Bataan and na break in ko na yung engine. Actually malapit na masira eh. Ang nangyari, okay naman, matipid pa rin sa gasolina. Yung medyo dismaya lang ako guys kasi hindi ko makuha yung dating takbo nung ECCS na kulay pula. Naliligaw ako as of now kung saan ko hanapin yung reason. So basically kinonvert ko siya ng EFI pala sa mga bago sa aking channel. Kinonvert ko ng EFI itong aking Nissan Sentra na 2-door. So ngayon nagkaka-trouble nga ako dun sa mga wiring niya. So ayan guys, pakita ko sa inyo. Ayan. So marami pa siyang hindi nakakonect na wires. So yung ECU guys, so syempre kailangan niyang malaman if umaandar na yung sasakyan. Alam mo yung ganun. Kaya nga ano intelligent yung EFI. So intelligence yun yung ECU. So ngayon kailangan niyang mabigay mo yung mga information na kailangan niya para mag-perform ng maayos yung engine. So pakita ko yung engine sa inyo. Yeah. So raw update tayo ngayon. Medyo wala mo nang edit kasi medyo nakakatamad kaya hindi tayo nakakapag-upload. At medyo busy tayo kasi nga nagre-arrange tayo ng garahe. So ayan na sa Terrano guys. Ito yung ilalabas kong long form video ko ngayon. So abangan nyo lang yan guys. Tinatamad lang tayo mag-edit pero malapit na. So yun no, balik tayo kay Tudor. Ito na yung engine na nilagay natin. So, pakita ko yung picture nung ECCS na pinanggalingan nito. So, yes. DIY lang po natin yan. And, sobrang proud ko kasi napandar ko siya. Like, dati kaya ko mag-engine swap. Puro karburador lang, ganun. So, somehow, nalalaman ko na nag-upgrade naman na yung kaya natin gawin sa mga sasakyan. At isa pa, syempre, meron din ako mga past projects noon na in-engine swap, ganun. And hindi, ganito din yung same scenario after mapaandar. Syempre, hindi naman ako yung nag-electrical and all. So, naliligaw yung project, naliligaw yung paggawa dun sa unit. And to the point na sumuko na lang ako dun sa Corolla ko na turbo kasi nga something is wrong. Ang alam ko na matipid sa gasolina, hindi naging matipid sa gasolina, ganun. So ngayon, ginawa ko ako yung gumawa mismo lahat. So, from engine mounting, engine swapping, yung engine peaking, lahat, as in lahat. So, which is ito naman talaga yung gusto kong gawin. So ngayon, basically, nandito tayo sa part na hindi pa natatapos dyan. So, syempre, sa dinabi-dami ng kuryenteng kailangan ng ECU na yon. So, kailangan natin paandarin yung mga importante. So ngayon balik tayo, nagkaka-trouble ako dun sa vehicle speed sensor. So pagka sinaksakan mo siya ng scanner, naghahanap siya ng vehicle speed sensor daw. So basically siya yung nagpi-feed ng information dun sa ECU para malaman niya na tumatakbo na yung sasakyan. Ngayon kailangan kong i-adapt yon para malaman ng ECU ko na umaandar na yung sasakyan.
So basically sa speedometer natin yun kailangan pakialaman. So meron tayong harness dito. Ito yung harness ng panel gauge natin. So matagal ko nang in-electrical to, and ngayon ko lang nalalaman yung silbi ng sobrang kuryente na to. So sa mga naka B12 dyan, siguradong alam itong mga sobrang wire na to pagka nag-convert ka ng SGX to tawag dito. Basta yun, parang naka-limp mode yung ECU ay yung engine ngayon. Matulin siya kung matulin, pero wala yung hatak na meron nung ECCS ko dati. Yung talagang tipong pag inapakan mo, sumisigaw. So hindi ko alam kung dahil ba dun sa headers na hindi ko binalik, ganun ba talaga kalaki yung mawawalang power dun sa headers pagka binalik ng stock. So hindi ko alam. So ngayon sa mga may experience dyan, patulong naman kung yun ba talaga yung dahilan nung headers na tinanggal ko. Dati kasi naka 4 to whatever headers yung engine ko. So ngayon nagbalik ako ng stock kasi hindi siya bolt on dito sa B12 yung headers na yun. Hindi ko alam kung ganun ba talaga kalaki yung power loss. So tinry naming lagyan ng exhaust na maayos itong si Tudor. So nilagay ko yung Nismo muffler ko na tinatago-tago. So dun ako nagka-interest ulit na umpisa na si Tudor pakialaman, kasi nag-iba yung takbo niya compared dun sa last setup niya na pagsalpak dun sa engine, umandar. Tapos hinayaan ko lang naka straight pipe kasi naputulan ng exhaust itong si Tudor months ago. Nasa daan kami, so hindi ko muna inasikaso. So basically naibalik na namin ni Sir Chuk yung exhaust ko. So nangyari parang nadagdagan yung power niya from let's say 30%, nadagdagan ng mga 60% na ngayon. So hinahanap ko pa yung nawawalang 40% nung alam kong power niya dun sa dati niya. So ito yung kagandahan pagka ako mismo yung bumunot dun sa makina from kung saan mang body siya galing. Ayan, papakita ko dyan. So ngayon guys, pakita ko sa inyo yung mga kinakalkal ko. Yung daily life ko as a car guy, ito yung mga kinakalikot ko. Ayan o, binuksan ko yung white face gauge ko. Tinitingnan ko yung mga component niya sa loob. And basically meron akong nakita nga, ayan o, ito, meron siyang papunta sa loob na connection. So nagka-interest ako, so pinakailaman ko. Ito yung connection nun guys. So ayan. So ngayon papakita ko sa inyo yung mga nakita ko dun sa loob ng speedometer nya. Yun o. So tinitingnan ko yung dun sa PHDM. Ito yung dun sa white face na gauge. And I've confirmed na meron siyang mga signals na nilalabas. Eh yun o, mga putol-putol na bakal na yan. Umiikot yan, sumasabayan dito. So ngayon kino-compare ko sila sa mga local. Ayan o, wala to. Wala siyang laman o. Wala siyang electrical. So parang na-unlock ko na yung kailangan. And ayun siya, meron siyang connection dito. So parang medyo malapit na akong makapag-wiring ng maayos. Kasi guys, share ko sa inyo yung current status ng electrical niya. So kung makikita nyo, meron tayong mga bundle dito ng kuryente. Yan. So di ko pa yun natatapos. Pero nakalista lahat ng kinapupuntahan nito dun sa ECCS na pinanggalingan nitong mga pyesa ko. Ayan o. So ngayon nakatali na. Ito yata yung para dun sa aircon. So basically guys, pati kasi yung blower, yung mga aux fan nitong mga ganitong unit dun sa ECCS,
kinokontrol na ng ECU yung pag-andar ng blower. So kinocommand niya na lahat. So ngayon, kailangan natin yung lahat paandarin. So guys, no, sa mga merong idea kung ganun ba kalaki yung power loss na mawawala pagka tinanggalan siya ng headers. So ayun yung headers ko dati, papakita ko dyan sa video. And talagang as in accurate siya nun guys. Ngayon medyo meron siyang lag na hinahanap ko yung dating performance niya dun sa dati niyang body. So ayun guys, no, abangan nyo yung mga susunod pang episode dito kay Tudor. Merong mga nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung gagawin ko dun sa papers since nag-engine swap ako. So syempre sa panahon ngayon kailangan maging legal yung mga bagay-bagay. And ayusin natin yan. So ngayon guys, kasi hindi siya naka-indicate yung engine niya, hindi yan naka-indicate dyan. So bagong lagay dyan. Pero hawak ko naman yung mga papeles niya. Kompleto naman since ako nga yung bumili dun sa unit na pinanggalingan nitong engine na to. So ayusin natin yung mga bagay-bagay na yan soon. Yun na yung mga next na gagawin natin kasi medyo nahihinog, nakakahataw itong engine natin guys. So yun, na-enjoy ko naman siya kasi tipid siya sa gasolina and all. Yun lang, hinahanap ko yung accuracy niya nung nandun siya dun sa old body. So yun guys, no, update tayo muna kayo dito kay Tudor. So abangan nyo yung kay Tirano guys, malapit na, promise. Yun o, syempre pagka nakagaray na siya ng ganyan guys, alam nyo na yung ibig sabihin. Medyo pinapamper na siya ng konti. Yan. So ngayon, si Tudor muna yung ginagamit natin kasi guys, nakakamiss din yung tahimik na walang vibration, walang etc. So yun guys, no, quick update muna. Maraming salamat sa panonood. Let's go! Guys, so yun, no, finally, ito na yung oil seal natin, no. Sana all.